Magandang araw ng Biyernes po mga bayang karerista. Magbibigay na po tayo ng tip, giat impormasyon para sa araw na to, May 23, 2025. Tara! So mga bayang karerista, ngayong araw ng Biyernes po, no bearing pa rin ho yan. Tatandaan nyo po hanggang June 8. Pakita ko lang po ang ating kopya. Ano, kung mapapansin nyo, maganda po ang lineup mga bayang karerista ha. Maganda. Race number 1, 3-year-old and above maiden race. Placer po, yung mga bagong kabayo, na-explain ko lang ha, galing ng novato run, and then yung mga natitimbang, ito po, nandito po sila. So ang start time po ng karera ng race number 1 ay alas 5 ng hapon. Distance 1,400 meters. First choice, entry number 11, Royal Salute. Itong si Royal Salute, mga bayang karerista, tumapos po ito ng kwartong dikit. Ayan o kwarto. Nakakalaban na po niya rito si Giselle's Touch. So ayan po So dikit-dikit po sila. Tersero, kwarto, quinto. Yung po yung pagkakaalala ng memory natin yan Dikit-dikit. Para sa akin po, malaki po ang panalo ni Royal Salute. Second choice, entry number 12, Confidence Game. John Alvin Guse pa rin ang papatong. Ito pong si Confidence Game, na tersero po ito nung huling takbo. Kasi siya na rin po yung humabol sa magaling Nandoon na rin po nang nandoon yan. So nung siya po ang humahabol, tumapos po siya ng tersero. Ang tempo po niya ay 1.29.4 po. Medya na sabihin na nating medya. Tingin ko po may panalo rin po ito si Confidence Game. Naglagay po ako ng third choice na napaka-impressive yung tinakbo po niya na first run sa maiden. Yan po yung entry number 8 na si Giselle's Touch. Nakipagbakbakan sa unahan. All the way po yan. Tumapos po ng tersero. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Dumikit po siya, dikit-dikit po sila ni Royal Salute. Yan ang mga bayang karerista. Kaya ina-explain ko lang po sa inyo. At least na naaalala nyo rin yung huling tinakbo ni Giselle's Touch. Sa ngayon po, tingin ko, kung hindi lang po mapapahirapan si Giselle's Touch na ginawa ko pong third choice, malaki po ang panalo. 1.28 po ang kanyang unang takbo. Para sa akin po, malaki po ang panalo, Giselle's Touch. So dito po sa race number 1, first choice, entry number 11, Royal Salute. Second choice, entry number 12, Confidence Game. Third choice, entry number 8, Giselle's Touch. Dito na tayo sa race number 2, rating 6 to 10 split, 1,200 meters, 8 runners. First choice, entry number 4, winning shot, A.R. Ramos. Napakaswerte po niyan, yung bata po na yan. Yung dalawang kabayan natin, parati po niyang natatalo. Unahin ko na po, si Doña Chichay. Natalo po niya. Sumunod, ito po, natalo din po niya yung kabayan natin. Kaya para sa akin po, dun po ako sa swerte. Swerting kwadra at swerting hinete. First choice, entry number 4, winning shot. Nilagay po lang pong second choice, si Chef Cat. Nung nakarano, segundo, yan po yung sinasabi ko sa inyo. Another A.R. Ramos po yung nanalo nun, nung araw na yon. So para sa akin po, si Chef Cat, alam nyo na, malaki po ang panalo. Sana po, makaraos na po si Chef Cat. Naglagay po ako ng third choice, yung magdadala ng marcha o yung makakapanood habang naghahabulan sila sa unahan. Entry number 5, Professor Jones. Segundo, tersero, always in the money po ang mga tinatakbo ni Professor Jones. Lalo na, remind ko lang po kayo, no bearing ngayon, mga bayang karerista. Kaya pwede ka magpanalo dito. Para sa akin po, may panalo po yan. Professor Jones, third choice. So dito sa race number 2, first choice, entry number 4, winning shot. Second choice, entry number 3, Chef Cat. Third choice, entry number 5, Professor Jones. So dito na tayo sa race number 3, 3-year-old group 6 race, non-placer, mga hindi po natitimbang. Ayan
6 runners, 1,400 meters ang distansya. First choice, entry number 2, Beyond Compare. Para sa akin po, ang laki po ng inuumento ng takbo ni Beyond Compare. Bakit to? Nag-review po tayo. May nakukuha naman tayo na, alam niyo na, ng mga kodiko. Ito pa lang si Beyond Compare. Tinalo po niya si sila Swift Andre, Robotic Clay, nung 2-year-old maiden niya. Nung nanalo po ito, si Beyond Compare. Tapos medyo matagal pong hindi natakbo. Tapos recently, from 1.30, sumunod na takbo. Bang galing. 1.28 medya. Tingin ko ho, nag-uumento po si Kabayo. Kaya siya po ang aking ginawang first choice. Malaki po ang panalo. Entry number 2, first choice, Beyond Compare. Second choice, entry number 3, Babe in Hoblut. Ito pong si Babe in Hoblut. Tumakbo po ito ng first leg ng Hopeful. Maganda ang kanyang mga kinalaban. Kaya lang, yung chinempo po niya, sabihin natin malakas po ang mga nakalaban niya, 147 sa milya. So, kung i-convert natin yan, medyo 1.32 sa 1,400 meters. Kasi nakipag-tratan eh. Medyo malakas po yung talagang nakakalaban niya. Sa tingin ko po, may panalo naman po ito. Lalo na po, ang sasakay po dito is yung veteran rider, Jeff Tagulaw Sarate. Tingin ko, malaki po ang panalo ni Babe in Hoblut, second choice. So dito sa race number 3, first choice, entry number 2, Beyond Compare. Second choice, entry number 3, Babe in Hoblut. So dito na tayo sa race number 4, rating 22 to 27 split, 1,200 meters, 8 runners. First choice, entry number 8, Sky Story. Nung nakaraan takbo, quinto. Halos magkakalapit po silang tumapos. 1.13 medya ang tinapos. Tingin ko po, malaki po ang panalo ni Sky Story, mga bayang karerista ha. Maganda pa ho ang numero. Boji Henson pa ang papatong. Para sa akin po, Sky Story, first choice. Second choice, baka magulat po kayo, dihadista po talaga ako. Entry number 6, Rocking Bell. Ito hong si Rocking Bell, mga bayang karerista, kung matatandaan nyo, may 1.12 sa same distance na ganito. Ngayon ho, ulitin ko lang, minus 3 kilograms po yung jockey, GL Shiego, 2 kilograms I mean. Kaya siya po ang ginawa kong second choice. No bearing. Parati ko pong inuulit yan. No bearing lahat ng karera maliban lang po sa maiden race. So ayan po. Para sa akin po, Rocking Bell, second choice. 1.12, pinaka best time niya. Malaki po ang panalo. Third choice, yung imported na entry number 2 na si C. Rice. Nung nakaraan, napakatulin po ng pacing neto. Kung sakaling wala na pong makakaabot sa pacing ni C. Rice, kaya pong tumapos neto ng karera. Tingin ko po, si C. Rice, maganda na po yung pinakita nung huli. Kaya na pong manalo ngayon. So dito po sa race number 4, baka magtaka po kayo. Simply Jesse, Boss Jess, bakit wala kang tip? Mahigit 400 days po siyang hindi na nakbo. Sabihin na po natin 350 kasi 2 months ang preparation. Somewhere along the road, baka may nangyari. Kaya hindi ko po siya nilagay na tip. Pero kung kursonada niyo po, isama niyo po yung entry number 3 na si Simply Jesse. Malakas na kabayo, mainam na kabayo po yan. May 1.13 yan sa same distance. Tapos tinalo po niya noon si Doña Chichay. Tapos meron pang isang mainam nanalo si Simply Jesse, tas may segundo, tersero, ulo, kalahating katawan. 1.26 sa 1,400. Tingin ko po, malaki po ang panalo ni Simply Jesse kung nandoon pa rin yung kanyang inam o yung bute na kung tawagin. So, dito po sa race number 4, first choice, entry number 8, Sky Story. Second choice, entry number 6, Rocking Bell. Third choice, entry number 2, C. Rice. Dito no tayo sa race number 5, rating 6 to 10 split, 1,200 meters, 8 runners. First choice, entry number 3, Golden Petita. Itong si Golden Petita, 1.14 medya ang kanyang tinapos sa same distance. Kung mapapansin nyo po, rumemati po siya nung nakaraan. Nanood po ng tersero, tapos pasungaw na medya milya, lumapit na ng kwarto. Pagpasok po ng last 400,
siya na po yung bandera. Palayo po ang kanyang kinilos. Napakainam na kabayo. Siya po ang aking ginawang first choice. Ngayon po, ang ginawa ko namang second choice, yung entry number 6, French Leather. Tumapos lang ho ito ng segundo. Kundi po ako magkamali, segundo, tersero. Nanalo po nun si Margot. Napakainam po ng pinakita ni Margot nung araw na yon, ha. Pero si French Leather po, bumabalik, may nakalimutan. Segundo pala siya talaga. Siya po yung nasa labas. Si Margot, isang katawan kalahati, French Leather, and then si Advocacy, yung tersero. Ulo sila ni French Leather, mga bayang karerista, ha? Kaya na-explain ko sa inyo, ang ganda po ng labanan na to para sa akin, itong race number 5. Nalagay ko pong third choice, entry number 1, Margot. Siya po yung nanalo nung 1,400 meters. Mainam po ang pagkakapanalo. Yun nga lang po, 57 kilograms. RJC Tabor ang papatong. Baka makaapekto. Pero nagtanong tayo, sa maiksing distansya, hindi po masyadong na ano daw po yung timbang. Nararamdaman lang po yan sa long distance run, sa mahahaba. Yan. Siyempre, kailangan nyo pong malaman yan. Pero nilagay ko po siyang third choice. Kasi yung numero maganda naman. Para sa akin po, Margot galing sa panalo, tinalo niya na dito si Advocacy at saka si French Leather, nilagay ko lang po siyang third choice. Ngayon po, meron po tayong isang kabayo dito, nalabas naman din po. Kaya lang tingin ko, chamba. Entry number 8 na si Let It Shine. Etong si Let It Shine, mga bayang karerista, isang debokang kabayo, yun lang po. Talagang hindi po masyadong mainit pa rin, mga bayang karerista. So dito po sa race number 5, first choice, entry number 3, Golden Petita. Second choice, entry number 6, French Leather. Third choice, entry number 1, Margot. Sama lang po natin. Entry number 8, Let It Shine. So dito na tayo sa race number 6, rating 16 to 21 split, 1,200 meters, 8 runners. First choice, entry number 6, Arrogante. Ang laking kabayo po nito, mga bayang karerista. 113 and a half o 1.13 medya ang kanyang tinapos ng huling takbo. Galing sa panalo. Maaaring makaulit po ito. Malaki po ang panalo, mga bayang karerista. Second choice, entry number 4, heavyweight. 53.3 kilograms. JT Pabilik ang papatong. Tingin ko po, may panalo rin po ito. Isang deremating kabayo. Nilagay ko pong third choice, entry number 1, Doña Chichay. Bakit to? Ang dami po namin matuloy. Pero nandito na ako sa Bali, ha. Alam niyo na. Oho. Tingin ko naman, may panalo po yan si Doña Chichay, mga bayang karerista. Yun lang. Alam niyo na, kaya sinasabi kong gano'n. So dito po sa race, swerte na lang ang kailangan natin, mga bayang karerista. Kapitan po sana tayo ng swerte ngayong araw ng Biyernes. So dito po sa race number 6, first choice, entry number 6, Arrogante. Second choice, entry number 4, Heavyweight. Third choice, entry number 1, Doña Chichay. Dito na tayo sa race number 7, 8 runners, rating 5 split placer, 1,200 meters. First choice, entry number 5, Barek na. Pati Dilemma na po ang sasakay. Wow. Tingin ko po, outstanding po ito pagtakbo. Alam niyo na, mainam na kabayo po ito, si Barek na. Nung nakaraan, bago may mga takbo po itong nasigundo, makikita nyo, nandoon niya sa second na kumpulan. Mainam na kabayo. Tingin ko po, makakaraos po ito. Second choice po, entry number 3, Sinag. Naibigay na po ang renta kay John Alvin Guse. Para sa akin po, umentado rin po sa hinete. Malaki po ang panalo ni Sinag, entry number 3, second choice. Naglagay po ako ng third choice. Ito po, kay Madam LABD, saka kay Boss Hans. Entry number 7, Marquis Angel. Si Uno po ang papatong. Tingin ko, magandang labanan po ito, mga bayang karerista. Ha? Para sa akin po, magandang karera po ito. Third choice ko po yan, si Marquis Angel. So, dito po sa race number 7, first choice, entry number 5, Barek na. Second choice, entry number 3, Sinag. Third choice, entry number 7, Marquis Angel. Ito po, pakita ko lang po ang ating kopya sa inyo, mga bayang karerista. Ulit. Ayan, siya nga pala, i-recap ko lang po. May takbo po tayo. Entry number 2, Chef Cat.
tingin ko may panalo naman po yan. Lalo na nasigundo po na yung huling takbo yan. And race number 5, entry number 8, Let It Shine. Tingin ko po, Chamba meron naman. At least, Dibokang Kabayo. At race number 6, entry number 1, Doña Chichay. Tingin ko po, may panalo po yan, mga bayang karerista. Ito po, magsha-shoutout lang po tayo. Kay Tauski Marcos, kay Boss Froilan Peña Cosas, ng John's Renz Cavite. Yan po shoutout po sa inyo. Jesus Mendoza at sa Blue Mugs OTB sa Vito Cruz. So shoutout po sa inyo dyan. Jomar Martin at kay Mamerto Rodriguez ng Tondo, Manila. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po kay Dane Rimando at shoutout din po kay Flightline. So alam niyo na. Ingat-ingat po tayo Ito po, belated happy birthday kay Mr. Manuel Tandes. Yan po. So mga bayang karerista parati ko po kayo nire-remind. Bet small, win big, bet big, lose big. Magdala po tayo ng payong at tubig na mainom. At sa darating na June 3, expect nyo po, napakagandang pasabong po yan, mga bayang karerista. Dito po yan sa Pasay, Cockpit, Horse Owners and Cockers. Yung nakita nyo naman yung trophy, mga bayang karerista Napakaganda. Wow, trophy pa lang, sabi po ng mga bisita, para ka nang nanalo. So mga bayang karerista, happy racing po sa inyong lahat and stay safe.